Nilagay nila una, bato, bongo to confuse the minds of the people. Hello po mga kababayan. So, ano pong hula ninyo? Go Duterte? Or Duterte versus Duterte? Nagka, ano, naloko na, sabi nga ng iba. ang ibig kong sabihin ng Go Duterte, go and President Digong for Vice President. Or Duterte, Sigo will be replaced by Inday. Then President Digong for Vice President. So it will be daughter and father tandem. Sa tingin po ninyo, alin doon yung totoo? Baka sa kaguluhan mga kababayan na to, may mga nagpo-float na nga na balita, lumilitaw na balita na this is intentional para, ma-confuse yung mga tao. Di ba? Hindi pa nga natin alam kung matutuloy yung eleksyon. With all the, emergencies that the world is facing. Hindi pa natin alam. But anyway, dito muna po tayo sa mga possibilities as the last day for the substitution of candidates. Bukas pa po. And sabi, si President Digong will file for Vice President bukas. Kagabi nga, diniscuss ko sa inyo, bakit bukas pa? Bakit hindi kahapon? Di ba? Bakit hindi ngayon? Bakit bukas? Ano nang hinihintay nilang deal? May hinihintay silang deal, sigurado yon. And that deal, mga kababayan, could be galing kay BBM. But BBM, automatically, sa pamamagitan ng kanyang partido po, immediately nagpas ng resolution to adopt Sara for Vice President. Kung magkaganon, mga kababayan, mag-file ng COC as a substitution si President Digong, maglalaban yung dalawa, yung mag-ama, maglalaban for Vice President. Which is for me, parang ganun ba katindi yung sabi, conflict between Inday Sara and his father? Ganun ba katindi? Ako hindi man naniniwala na ganun katindi. Kung may conflict man po, mga kababayan. And as I was telling you, makikita po ninyo sa takbo ng kwento kung sigo pinatakbo ng ating Pangulo for President, then siya for Vice President. Ang ibig sabihin nun, kung inadapt ni Bongbong Marcos si Sara for Vice President, then the President is not, sold out. Doon sa pagtakbo ni BBM for President kasi hindi man niya inadapt. Diba? Si BBM inadapt si Sara. Pero si President Digong binigyan ng kalaban, si BBM.
in the person of Bungo. So anong ibig sabihin nun? Di ba? Napakalinaw. Parang mas malapit yung sinabi natin na ultimately ito po ay Duterte or Duterte to. It will be a daughter and father tandem. Sa reading ko lang po, pwedeng mali ako. Ano man ang mangyari, bukas, importante doon mga Marcos loyalist, solid kayo. Ito yung, sa totoo lang, sa reading ko po, itong pagiging solid ng mga Marcos loyalist ang nagpapagulo sa isipan ng Pangulo at yung kampo ni Inday Sara, yung lakas CMD. Now, si Chona, sinare sa akin itong statement ni Inday, last month yata ito. I-share ko po sa inyo. Yung na-discuss ko na to, mga kababayan, but to refresh you of yung mga past events, past statement ni Inday Sara. And we will analyze it kung ano siya. Okay pa? Sabi dito, a statement by Mayor Inday Sara Duterte on Senator Go and President Duterte tandem and the PDP fiasco. Naalala ninyo to? Sabi niya, I would like first to apologize to my mother for this statement. Second, I ask the nation to read my message from the point of view of a politician and nothing else. Number one, the President very recently personally confirmed to me that he will run for Vice President and Senator Go as President. It was not a pleasant event. I was left with 2 letters endorsed to me by the President for consideration. One note explained why I should endorse the Go Duterte tandem, and the other suggested that I take in Senator Go as my Vice President. So, ibig sabihin, you run, ito niya yung kuha natin, dalawang option natin, based on my plan, according to Digong, isupport mo niya yung Go Duterte for President, go for President, Duterte for Vice President. Then, kung hindi niya, itong another option, ikaw yung tumakbong presidente, pero sigo yung magiging Vice President mo. Now, pangalawa, sabi niya, I strongly suggest to the President and Senator Go to own up publicly the decision to run as a tandem. If they can confirm it privately, then I do not see the reason why they cannot be candid about it to the public. They should simply present to the people what they can offer to our country and how they can help our fellow Filipinos. I respectfully advise them to stop talking about me and make me the reason for them running or not running. Number 3, Senator Pimentel and Mr. Ronald Monsayak should stop blaming me for the sad state of their political party. It is not my fault that no one among you is a leader
worthy of the respect of the majority. Do not blame me for the sitcom that your party has been reduced to. Number 4, I'm not a last 2 minutes person. I think, I organize, and I implement accordingly. In the meantime, I refuse to be a political punching bag for a party in complete disarray. Maraming salamat. Mahal kong mga kababayan, Mayor Inday Sara Duterte. Ayan ba siya? Siguro naalala ninyo itong nakita na ninyo ito. Yan po yung statement niya. Amantago siguro yun, kung di ako nagkakamali, ng pinalabas ito ni Mayor Sara. Ngayon, ano yung reading natin dito? Ako, sabihin ko sa inyo, frankly, ang reading ko po ito ay, sabi ko nga noon, I maintain my stand. Pinalabas nila, hindi sila nagkakaintindihan. And si Sara as an independent person at walang influence yung ating Pangulo sa anuman na desisyon. Yan ang pinalalabas nila. Sara think and decide independently. Ngayon, totoo ba yun? Possibly totoo. But I'm more inclined dun po sa this is part of their game. Sabi ko nga, the purpose could be, kung di ako nagkakamali, is to project to the Filipino people na sila po ay doon. Hindi po sila ganid sa posisyon. Kung tumakbo man ang isa sa kanila for president, and kung tumakbo man si Sara for president, at tumakbo din for vice presidency, President Digong, at magkaroon ng ganong situation sa final day ng substitution, hindi iisipin ninyo na it is really a Duterte tandem. Hindi niyo iisipin kasi ang nababasa ninyo, naririnig ninyo ay ganon. Yan gusto nilang palabasin eh. Independent si Sara. And si President Digong just act on his own plan din. Okay po. But sa tingin ko, the truth of it, that is part of their script. Kasi nga po, mga kababayan, sabi natin, yun ang ginawa nila sa Davao eh. Salitan lang. At nagkaroon ng pagkakataon. Mayor yata doon si tapos Vice Mayor si Sara. Tama, ganun. Si Digong, Mayor, Vice Mayor si Sara. Then, salitan. After na matapos yung term, si Inday naman. Tapos, Vice Mayor si Digong. Then afterwards, baliktada naman. Diba? Ganun nangyari sa Davao. Sabi ko, the same pattern, the same laro ang kanilang ginagawa for president. Now, dito ngayon, nilagay ni President Digong as candidate for presidency go. Then, vice president siya, sabi, bukas daw.
Pag ganun ang setup, naka-file na si Sara ng Certificate of Candidacy for Vice President. So, ang ibig sabihin, yung tatay lalabanan yung anak. Naniwala kayo doon? Sa posisyon na Vice President, na spare tire lang ng presidente. At there's no assurance that Bongo would win against BBM. Vice President nga po ang layo ni Bongo sa ratings. Di ba? Yun pang pagiging presidente. Landslide lagi si BBM sa survey. You see? And laging pinalilitaw ng kampo nila that Sara has a very, ganyan nga, yung balita dito sa high ratings sa survey ng Pulse Asia. Laging pinalilitaw nila. Tapos biglang kumandidato, mag-file for Vice President only. Now, bakit niya inadapt bigla? Inadapt bigla ni Bongbong Marcos. Sa tingin ko, si Bongbong Marcos is in good faith. Okay, ito na niyang pagkakataon, di-adapt ko. But hindi ninyo na alata. Walang, sabi ko nga kagabi, walang acceptance sa adoption. Wala pang reaction si Sara kung tinatanggap niya yung pag-adapt sa kanya. So, ang ibig sabihin, so we have to wait until tomorrow. Kung yung COC niya hindi na babawiin tulad ng pagbawi niya ng COC niya for mayor, then filed for vice president. You see? Remember, si Bongo po nandun. Ako ang tingin ko kay Bongo, the same with Bato, a placeholder. Nilagay nila una, Bato, Bongo, to confuse the minds of the people. And especially BBM. Sabi ko sa inyo, from the very beginning, walang intensyon yung mga Duterte to support BBM. Kasi kung ganon, hindi sana wala nang ganitong laro. Naintindihan ninyo mga buzzers, mga haters. Wala na sana. Wala nang drama na ganito. Ba't kailangan pang magdrama? Yung mga dilawan naman na sinasabi nila, si Lomi, in the rest of the presidential candidates, almost wala na yun eh. You see? So, kanino naglalaro si President Digong, si Bongo, si Sara? Kanino naglalaro? Kay Lomi? Kay Ping Lacson? Kay Pacquiao? Doon sila naglalaro. Ano man ang paglalaroan nila doon? Almost. Sabi ko nga, the combined votes nitong mga the rest of the presidential aspirants, hindi nga mga lahati sa ratings ni Bongbong Marcos. At si Lomi, wala man sa posisyon. Hindi man siya yung administration. You see? So wala siyang control ng nagets niya, mga kababayan, ang ibig kong sabihin. So, baka makulitan kayo, pero may honest, sabi ko nga, possibly mali ako dito, but my honest reading is, Duterte po, bukas. Kung halimbawa, hindi man mangyari yung yung prediction ko po, mga kababayan. Sabi ko nga, mas mabuti yun. O di maglaban yung mag-ama. Ano man. Di ba? Vice President yung mag-ama. O di maglaban sila. Si Bongo, buti nga si Bongo linagay nila ko that if that's the final set-up. O di wow. But of course,
ah, di tayo masyado magiging kampante kasi yung smart magic po, kontrolado ng barkada. Di ba? Yung supplier ng Picos, inaward di ba doon sa Chinese na barkada? Alam na ninyo. And I think, si Bongbong Marcos, aware din nun kasi he has that bad experience in 2016. Alangan man, madalawahan, di ba? So ngayon mga kababayan, i-share ko lang itong statement ni Manny Pacquiao. Nag-react si Manny Pacquiao. Pacquiao tells voters, mag-isip mabuti para parang pinaglalaroan na lang tayo. Pag-isipan nilang mabuti kasi parang pinaglalaroan na lang tayo. Lahat may karapatan na tumakbo. Lahat binigyan ng karapatan para magpili. At the end of the day, ang tao naman ang pipili kung sino ang ilalagay nila. Ang ilalagay nila dyan. Sabi po. Ang hiling ko lang naman sa taong bayan, mag-isip silang mabuti. Dali lang. Mag-isip silang mabuti. Pag-isipan nilang mabuti kasi parang lalaroan na lang tayo. Pinaglalaroan na lang ang taong bayan. Sabi ko sa inyo. May gusto akong i-share sa inyo. Napakagandang statement from Deputy Speaker Rodante Marcoleta sa point of order niya. Sabi niya rito, referring to Bongbong Marcos, he represents a healing and unifying presidency. You can see in BBM as a personification of someone who maintains a high standard of conduct. Walang mudslinging, walang name-calling, walang character assassination. Ang nakikita ko ay working for a vision of a united nation, of a united people, trying to chart a common destiny. Ito ang pinaka-importante sa lahat ng bagay sa ating bansa, lalo na ngayong nasa harap tayo ng isang napakahigpit na pagsubok. Tama yung sinabi niya. Let us harness the spirit of bayanihan in this country. Kaya, this is the kind of leadership I am inclined to support. Ayos?